Hello sa inyong lahat! Andito na naman ako para gumawa ng another video at ang comment naman ni Aladin Soriano ang gagawan ko ng video. Gusto ko po sanang pumunta ng Spain. Wala naman ako kakilala. Pwede po ba ako as tourist, tas mag-work po ako dyan? Salamat po. Ayan. Sa mga kababayan natin na makakapanood ng video ito at hindi pa nakakapagsimula ng application nyo kahit saan papunta dito sa Europe, ang pinaka-the best at pinakamadaling paraan para makapunta kayo dito ay ang pag-a-apply as a tourist visa. Hindi naman kailangan ang a-applyan nyo ay direktamente o direct dito sa Espanya. Pwede kayong mag-apply as a tourist sa kahit saan dito sa Europe, basta ito ay naka-under or ito ay kabilang sa Schengen countries para pwede kayong lumipat sa kahit saan dito sa Europa na under ng Schengen countries. Ito ay nasa 29 na bansa na. Lalagay ko na lang dito sa screen ang mga bansa na pwede nyong applyan as a tourist visa. Then, pwede kayong lumipat as long as may visa pa kayo sa bansa na a-applyan nyo. Kung gusto nyong lumipat dito sa Spain, sa Italy, or sa France, kasi yung mga bansa na yan ang kadalasan na pinupuntahan na nag-apply as a tourist kasi gusto nilang magtrabaho sa mga bansa na nabanggit ko. Kaya sa mga kababayan natin, kayo man ay nasa ibang bansa or nasa Pilipinas, pwede kayong mag-apply as a tourist visa din. Kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Spain, ay makakapagtrabaho naman kayo dito sa Spain. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo, ay hindi ganoon kadali makahanap ng trabaho dito dahil sa sobrang dami na ng taong pumupunta dito sa Spain. Lalo na kung ikaw ay lalaki na makikipagsapalaran dito sa Spain. Pero hindi naman ibig sabihin na porque ikaw ay lalaki, ay wala ka ng pag-asa. 0% na ikaw hindi makakahanap ng trabaho. No. Depende yan sa iyong kapasidad, depende sa iyong tiyaga at sipag, at meron din tayong tinatawag na swerte. Ang kagandahan lang dito, after ng 2 years mo na pagtitiis, ay magkakaroon ka na rin ng resident dito at may chance ka nang makahanap ng mas magandang trabaho once na ikaw ay residente na dito. Kasi pwede kang magtrabaho sa restaurant, sa kung saan-saan. Depende lang din sa qualification mo. Kailangan mo lang din mag-aral or i-upgrade ng iyong sarili. At syempre, lalong-lalo na dapat ay magaling kang mag-Espanyol or marunong ka ng Espanyol para makapag-level up sa trabaho na gugustuhin mo. Kaya lang sasabihin ko sa inyo, ang pag-a-apply ng tourist visa kahit nasa ibang bansa man kayo o nasa Pilipinas ay hindi ganun kadali kasi maraming mga requirements na kailangan at kailangan patunayan nyo sa embassy. Kung saang bansa kayo magpa-process ng inyong tourist visa ay kailangan mapatunayan nyo na kayo talaga ay magiging turista lamang sa bansa na yun at kayo ay babalik pagkatapos ng ilang araw na ibibigay sa inyo. Lalong-lalo na kung kayo ay nasa Pilipinas, kailangan mapatunayan nyo na kayo ay uuwi din ng Pilipinas. Kailangan ay may mga requirements kayo tulad ng may properties kayo na nakapangalan sa inyo. Maganda ay kung meron kayong investment, kailangan meron kayong bank account na may laman ito na more than 200,000 sa pesos. At kailangan yung bank account nyo na yon ay gumagalaw. Dapat ay nalalagyan, tapos ay dapat ay withdraw din. Mas maganda kung kayo ay may credit card, mas maganda at mas maganda din kung kayo ay may mga investment, meron kayong sasakyan na nakapangalan sa inyo, meron kayong mga titulo ng inyong mga lupa, dapat may mga ganon para mapatunayan nyo sa embassy na kayo ay may capacity na mag-tourist o kaya nyong suportahan ang inyong sarili sa inyong pagtuturist. Tapos, kailangan din ay meron kayong strong ties sa Pilipinas. For example, meron kayong anak na kailangan yung balikan o kaya ay may trabaho kayo na kailangan yung balikan, meron kayong negosyo o kaya may magulang kayo na senior na kailangan yung alagaan at kaya yun ang magpapatunay na talagang kayo ay babalik ng Pilipinas. Pero sa panahon ngayon, dahil napakahigpit ng embassy sa Pilipinas ay talaga namang marami ang nare-refuse. Kaya sa mga kababayan natin na nag-apply na ng tourist, kahit sila ay makausap nyo, ma-interview nyo, nag-under pa sila ng agency or ng agent ay talaga namang madugo ang kanilang nagiging application kasi gumagastos sila ng pera tapos hindi naman sila na-approve. Marami tayong mga kababayan ang nasa Pilipinas ang na-refuse sa kanilang application sa pag-apply ng tourist. Pero tatandaan
tandaan nyo, dapat pag mag-a-apply kayo ng tourist, check nyo muna kung ano yung mga bansa na mas malaki ang porsyento na nag-a-approve sila ng visa. Kasi huwag kayong mag-a-apply sa mga bansa tulad ng Spain, France, Italy. Yung mga bansa na yan ay medyo matataas ang qualification, talagang napakaliit ng mga porsyento na kayo ay maa-approve. Pero depende lang din talaga sa requirements na ipapasa nyo. Kung yung inyo namang mga requirements na ipapasa ay talaga namang mapapabilib mo yung consul doon na mag-aasikaso ng iyong documents, ay sigurado namang maa-approve ka. Ganon din kung nasa ibang bansa kayo, depende lang din talaga sa mga bansa na inyong a-apply, kung anong bansa yung pipiliin nyo, kung ano yung mga requirements doon, at kung maipoprovide mo lahat. Kasi tulad nga na nabanggit ko dati, meron dalawang magkaibigan na nasa Abu Dhabi or Dubai, sila ay nag-apply ng tourist. Bagaman sila talaga ay nagbabakasyon na sa iba't ibang bansa, pero nung nag-apply sila sa Spain, yung isa ay hindi nakapasa, pero yung isa ay nakapasa. Then, nung nag-apply naman siya sa Netherlands, siya ay nakapasa. At yun nga, kasalukuyan sila ay naandito na sa Espanya. Kaya sa mga kababayan natin, anuman ang maging way mo pagpunta dito sa Spain, ikaw man ay turista, ikaw man ay working visa sa ibang bansa, tulad kung ikaw man ay galing ng Hungary, Czech Republic, Poland, at ikaw ay magja-jump dito sa Spain, o kaya kung ikaw man ay au pair sa Norway, sa Netherlands, sa kung saan man diyan, ikaw ay natapos na ang kontrata mo at ikaw ay lilipat dito sa Spain at gusto mo maghanap ng trabaho, walang magiging problema kasi hindi naman kayo tatanungin ng mga employer dito na saan ka ba galing, paano ka ba pumunta dito sa Espanya, no? Ang tatanong lang naman sa inyo ng mga employer dito pag naghanap ka ng trabaho ay ang iyong experience at ang iyong reference. Kaya kung ikaw ay makakapag-provide ng iyong experience dati, kaya lang ang kailangan mga experience na isasabihin mo ay related sa pagtatrabaho sa bahay. Dahil dito, kapag ikaw ay nagpunta ng Spain, dahil wala ka pang papel, hindi ka pa legal dito, ang trabaho lang na pwede mong pasukan ay pagtatrabaho sa bahay as a cleaner or mag-aalaga ng bata. Siyempre, kadalasan ay all around. Kaya kung ikaw ay pupunta dito, mapababae ka man o lalaki, walang problema. Kaya lang, hindi ganun kadaling makahanap ng trabaho kasi napakalaki na ng competition dito. Kaya kailangan talaga ng lakas ng loob at talagang determinasyon. At syempre, kailangan din talaga ang pinaka-importante, lalo na kung ikaw ay lalaki, magdala ka ng marami-raming apang allowance kasi hindi ganoong kadaling makahanap ng trabaho dito. Ang mga lalaki talagang napakahirap, halos susuot ka sa butas ng karayom. Regarding naman sa kung wala kayong kakilala dito sa Spain, ay walang magiging problema as long as hindi kayo mahihiyain at marunong kayong makisama. Ang unang-una nyo magiging kakilala o kaibigan dito ay ang makakasama nyo sa boarding house na inyong titirhan at syempre sa mga kababayan na makakasalamuhan nyo dito sa Espanya. Kaya kung ikaw ay walang kakilala dito, huwag kang mag-alala kasi ang magiging kaibigan mo dito at ang magiging ka-close mo dito ay yung mga tao na makakasalamuhan mo at lalong-lalo na yung makakasama mo sa bahay. Kailangan lang ay marunong tayong makisama at makahalubilo sa mga tao dito sa Spain. Basta tatandaan nyo, once pupunta kayo dito, huwag kayo kaagad magtitiwala. Kailangan kilalanin nyo munang mabuti ang mga tao na pakikisamahan nyo, lalong-lalo na yung mga kasama nyo sa boarding house. Kasi hindi natin alam kung anong ugali meron yung mga makakasama natin. Kasi may mga tao din na malilikot ang kamay. Kaya yung mga pera na daladala nyo o kung may alahas man kayo na daladala, kailangan i-save nyo yan. Kailangan yung cabinet nyo ay nakabadlock para sigurado na hindi ito mawawala. Kung kayo ay nakahanap na ng trabaho at kayo stay in sa inyong mga amo, mas maganda na doon nyo ilagay ang inyong pera. Doon kayo mag-iwan ng pera kung malaki man yan. O kaya naman kung may alahas kayo ay doon nyo iwanan. Siyempre, i-save nyo din naman ang paglalagay doon. Kasi baka may batang malikot or may kasama kayong malikot doon. Pero mas safe talaga sa bahay ng employer kesa sa boarding house. Kasi malay nyo, yung boarding house nyo, hindi man yung kasama nyo sa bahay ang kumuha, ay kayo naman ay puntahan ng magnanakaw. Kaya ayan, sa mga kababayan natin, walang problema kung kayo ay walang kakilala. Kailangan lang ay marunong ka makisama at huwag kang mahihiya sa mga kasamahan mo dito. Kayo ay matuto din tayo makipagkaibigan. Ayan, sana ay may na-share ako at nakatulong ang bidyong ito sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain. Ito man ay tourist or working visa from other country. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay patuloy niyo akong suportahan sa mga ginagawa kong video at huwag kayong magsawa na mag-comment at siguradong sasagutin ko ang inyong mga comment isa-isa nga lang. Ayan, maraming salamat!